Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Alas 5:30 ng hapon, ang langit ay nagkukulay abong-putik na habang umiihip ang malamig na simoy ng hangin. Nakatingin ang 18 anyos na dalagang si Elsa sa binata. Pinagmamasdan ang mga sanga ng puno sa labas ng bakuran nila na mahinang humahampas sa bubong ng may kalumaan nilang bahay. Tanaw din mula roon ng lumang balon. Nakatakip ito ng kalawanging yero at nakaalambre bilang kandado. Matagal nang hindi nagagamit ang nasabing balon at hindi rin alam ng dalaga kung bakit. Ang tanda niya lang sa sinabi noon ng lola Ana niya ay isinara na yun matapos mahulog ang huling alaga nilang aso na si Oink Oink. Bata pa kasi siya noon kaya hindi na rin talaga niya masyadong natatandaan. Nang maalala niya ang nasabing aso, ay tila ba bigla na lang siyang natakam at parang maduduwal. Ano ba itong nararamdaman ko? Lumayo siya sa bintana at naupo sa kama. Pagharap niya sa salamin ay halatang halata ang panlalalim at medyo pangingitim ng palibot ng kanyang mga mata. Ramdam na niyang may kakaiba simula pa noong nakaraang araw matapos nilang manggaling ng matalik na kaibigang si Pepita doon sa baryo ng San Isidro. Napahawak sa tiyan habang tila tulala at nakatingin lang sa dingding. Mapapansin din na merong kaunting mantsa ng dugo ang punda ng kanyang unan pero pinupunasan niya ito kahit tuyo na. Nang mabaling ang atensyon niya sa lamisitang katabi ng kama ay nakita niya roon ang lumang larawan nila ng nanay niyang si Delia na matagal nang patay. Bigla na lang siyang napaluha at nang mapatingin sa ilalim ng lamisita ay nagulat siya sa nakita dahil may patay na daga roon. Subalit ulo na lang ng daga ang natira at nagkalat ng ilang tuyong dugo sa ilalim at maging sa punda. Ano itong nagawa ko, Diyos ko? Nilinis niya kaagad ang kalat pero may mga natira pa rin mantsa sa sahig. Hanggang sa habang abala siya ay biglang kumatok si Lola Ana. Iha! Elsa! Kumain ka na ba? Hindi pa po. Hindi pa po ako nagugutom, Lola. Sigurado ka? May problema ka ba? Wala naman po. Hindi lang po talaga ako nagugutom ngayon, La. O siya, sige. Bago umalis ay bagyang sumilip ang matandang ginang pero kagad namang naikubli ng dalaga ang mga dugo. Malabo-labo na rin naman kasi ang mga mata ng kanyang lola kaya hindi na rin yun nakita. Pagkaalis ni Lola Ana ay aligagang inayos ni Elsa ang sarili. Pagharap sa salamin ay naiyak na lang siya ng tahimik dahil sa mga nangyayaring hindi niya maipaliwanag. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ako kumakain ng buhay na daga? Bakit ako natatakam sa sariwang dugo at karne? Bakit parang may hinahanap-hanap ang katawan ko? Natigilan na siya nang makita ang kulay ng mga mata sa salamin na biglang nag-iba. Napansin din niyang tila ba ang refleksyon niya ay merong kakaibang itim na puwersang pumapalibot. Mabigat ito at nakapanghihina, kaya kagad siyang umalis doon at nahiga na sa kama. Napatingin lang siya sa bubungan at patuloy na nag-iisip patungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Narinig kasi niya ang ilang mga kaklase nila ni Pepita na pinagbabawalan silang pumunta roon sa San Isidro dahil nga raw maraming aswang sa lugar na yon. Madalas nga raw nang bibiktima ang mga aswang roon at niyayanggaw ang ilang kababaihan sa pamamagitan ng paglalagay ng kakaibang laway ng aswang sa mga pagkain. Hindi kaya nayanggaw na nga talaga ako? Huwag naman sana. Hindi pwedeng mangyari to. Ayaw kong maging aswang. Kailangan kong humingi ng tulong sa albularyo. Pero paano? Kapag nalaman ni Pepita itong nangyari sa akin, baka layuan niya na rin ako. Nagpatuloy siya sa pag-iyak ng tahimik at dala na rin ng matinding pag-iisip kaya nakatulog siya na mahimbing. Nagising si Elsa pasado alas 7:30 ng gabi.
Madilim na ang paligid pero naririnig pa rin niya ang ingay sa bubungan dahil sa pagtama ng puno na tinatangay ng hangin. Pagkalam ng malakas ng tiyan ng dalaga ay dali-dali siyang napabangon. Hindi niya rin alam kung bakit pero para bang dinig na dinig niya ang lahat ng ingay sa buong bahay. Kahit ang simpleng kaluskos ng maliliit na daga ay nararamdaman niya. Maging ang pagtibok ng sarili niyang puso at pagdaloy ng dugo niya sa katawan ay malinaw niya yung naririnig. Napahawak na naman siya sa sikmura hanggang sa makarinig ng kalansing ng pinggan sa kusina. Ngumiti siya ng makahulugan. Naamoy ko si Lola. Natigilan siya dahil sa sinabi kaya pinigilan niya ang sarili. Natutupan niya ang bibig dahil sa mga naiisip na hindi maganda. Elsa, huwag mong gawin yun kay Lola Ana. Kung ano man ang naiisip mo, pakiusap, wag. Pagdating niya sa kusina, ay naabutan niya ang matandang babae sa hapagkainan. Tahimik niya yung pinagmasdan habang tila amoy na amoy ang kinakaing sinabawang manok hanggang sa mapansin na siya noon. Iha, nagugutom ka na ba? Halika, umupo ka na rito. Magsando ka na lang ng pagkain mo, ha? Hindi na kita ginising kanina kasi sabi mo hindi ka pa naman nagugutom. Pero sa itsura mo ngayon halatang gutom na gutom ka na. Po? Ay bilisan mo na, habang mainit pa yung sabaw. Masarap ang manok na niluto ko. Paborito mo pa naman. Sige po, salamat po Lola. Naupo na nga ang dalaga at sinaluhan ng matandang babae sa pagkain. Alam niyang masarap magluto ang kanyang lola ng ulam dahil parang iba ang lasa ng sinabawang manok na nakahain. Hindi na lang niya ipinahalata at pinilit ang sarili na ubusin yon kahit ang totoo ay gusto talagang isuka ng kanyang tiyan. Siya nga pala, nagpunta rito yung matalik mong kaibigan, si Pepita. Sa susunod na lang daw siya ulit pupunta kasi tulog ka kanina Bakit pa nagpunta si Pepita? Ay, hindi ko rin alam. Gusto ka lang daw kumustahin. Bakit? May nangyari ba sa inyo? Wala naman po. Ay, mabuti naman kung ganon. Ay, siya nga pala. Baka mamaya nagpunta kayo sa San Isidro nung pista ron, ha? Hindi po. Wala naman akong kakilala ron, Lola. Ay, mabuti naman na po. Napaalalahanan na kita na huwag kang pupunta sa lugar na yun, ha? Dahil alam mo na, maraming nagtatagong aswang doon na nangyayanggaw. Yung balita ko nga, yung anak ni Julio at Julia, dinala kahapon sa albularyo dahil kakaibang ikinikilos. Yung pala nanggaling doon sa San Isidro. Sabi ng manggagamot na biktima raw ng yanggaw. Talaga po? Ano po nangyari kay Juliana, Lola? Ay mabutit na agapan. Nilayo muna nila kasi yung mga tao rito sa atin nagagalit na baka nga raw hindi pa pala magaling at si Juliana naman ang mambiktima rito sa atin. Saan po sila nagpagamot? Kay Ma'am Pabling. Kaso, duda rin ako sa albularyong yon kasi di ba manyakis yon. Kaya duda rin ng mga taga rito sa atin kung talagang gumaling si Juliana o hindi. Bakit mo naman pala naitanong? Wala naman po, Lola. Sige po, magbabanyo lang po muna ako. Tapos ka na bang kumain? Busog na po ako. Salamat sa masarap na ulam. Hindi na hinintay ng dalaga na magsalita ang kanyang lola. Tumakbo na siya sa banyo at pasimpleng nagsuka. Hindi siya masyadong nag-ingay upang hindi mahalata ng kanyang lola na hindi gusto ng sikmura niya ang pagkain. Sigurado na talaga ngayon ng dalaga na nayanggaw din siya dahil tila iba na ang hinahanap-hanap na pagkain ng kanyang sistema. Nagsisimula na siyang mahumaling sa sariwang dugo at karne ng tao. Hindi to pwede mangyari sa akin. Kailangan ko magpatingin doon kay Ma'am Pabling. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ayaw kong maging aswang. Dala ng matinding pag-iisip ay hindi nakatulog ng maayos si Elsa. Mabuti na lang din talaga ay wala silang pasok sa eskwelahan kaya ayos lang din.
Halos magdamag niyang nilabanan ng sarili dahil nga sa nakakaramdam na talaga siya ng matinding pagkauhaw sa sariwang dugo at karne ng tao. Mabuti na lang din ay napagtiyaga niya na naman ang isang daga na nahuli niyang tumatakbo na naman sa ilalim ng kanyang kama. Pero nang mapagtanto niya yon, ay pinilit niyang sumuka ng sumuka kahit halos tubig na lang ang nilalabas ng kanyang tiyan. Hindi pa rin naman kasi siya nakakaramdam ng kasapatan matapos makakain ng 2 buhay na daga. Kinabukasan, pagkasilip niya sa bintana, ay nakita niya si Lola Ana na nagwawalis ng kalat. Pagkalaon ay nadinig niya ang matandang babae na sumisigaw matapos kang makakita ng patay na katawan ng mga daga sa basurahan. Mabuti na lang din ay may dumaan na nagbabasura kaya kaagad yung pinatapon na matanda. Hindi na rin umimik ang dalaga patungkol doon at nagpatay malisya na lang siya. Dahil hindi rin maganda ang kanyang pakiramdam, kaya maghapon lang siyang nanatili sa kanilang bahay hanggang sa magpaalam muna si Lola Ana. Meron kasi silang pabasa ng mga matatanda ng baryo sa kapilya. Eksakto naman na pag-alis na matandang babae ay siyang pagdating ni Pepita. Sakay ang nasabing dalaga ng bisikleta at natutuwa yun nang makita siya habang may dalang supot ng mangga galing sa kanilang bakuran. Pasok ka, Pipita. Mabuti na lang at nagpunta ka rito. Meron kasi akong importanteng sasabihin sa iyo eh. Pagpasok ng matalik niyang kaibigan ay nagkwentuhan kagad sila sa sala. Hindi na tuloy nasabi ni Elsa ang gusto niyang sabihin dahil nga una na nilang napagkwentuhan ang tungkol sa paaralan. Nasabi nga ni Pipita na nanalo na naman daw si Tom bilang MVP. Hindi kasi nakanood si Elsa kahapon dahil nga sa sama ng kanyang pakiramdam. Si Tom ay kilala sa kanilang paaralan dahil sa kagwapuhan nito at pagiging magaling na manlalaro ng basketball. Siya ang ideal ng isang babae dahil matangkad, gwapo at malaki ang kanyang katawan. Bukod doon ay meron ding ibubuga pagdating sa klase. Yun nga lang ay sadyang maangas at may kayabangan kaya kinaiinisan siya ni Elsa. Hindi nga yun sinagot ng dalaga nung nanligaw dahil sa sobrang kahambugan. Mas pinili niya ang boyfriend ngayon na si Gino dahil bukod sa gwapo rin ay matalino. Napakabait pa at walang kayabang-yabang sa katawan. Hay nako, ano naman ang pakialam ko sa taong yon? Kahit siya pa ang pinakamagaling at pinakagwapo sa buong probinsya, wala akong pakialam sa kanya. Ang yabang-yabang ng taong yun eh. Kaya kung ako sa'yo, magtigil-tigil ka na sa pagkagusto sa taong yon. Napismid lang si Pepita at nang makita ang kanyang itsura ay nagtaka yun. Medyo nangangalumata nga kasi siya't namumutla ang balat. Tinanong siya ng matalik na kaibigan kung ayos lang ang kanyang lagay. Dahil tuloy doon ay napaiwas na ng tingin si Elsa. Hindi na siya makatingin ng mata sa matalik na kaibigan. Kasi meron kasi ako ngayong dalaw kaya medyo masama ang pakiramdam ko. Ito naman, parang bago ng bago sa akin. Alam mo naman na ganito ako kapag may buwan ng dalaw, di ba? Umismid lang si Pepita at pagkatapos ay nagmerienda na silang dalawa. Ilang saglit pa nga ay nakaramdam na naman na matinding pananabik si Elsa sa sariwang dugo at karne ng tao. Habang kumakain sila ay biglang lumakas ang kanyang pakiramdam. Nadinig niya ang tibok ng puso ng matalik na kaibigan pati ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat-ugat ng kalamnan nito. Para mapigilan ng sarili ay nagtungo siya sa lababo para kunwari uminom. Subalit mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Naglaway na siya dahil mas lumakas ang amoy ng dugo ni Pepita. Para yung mabangong samyo ng pagkain sa kanya kaya naramdaman niya ang mataas na pagnanasa na matikman ang matalik na kaibigan. Hanggang sa maramdaman niyang unti-unti na ngang tumatalim ang mga ngipin niya. Ang pangil ay ramdam niya ang pag-usbong kaya napatakbo siya papunta sa banyo at kaagad nagkandado. Nagtatakang lumapit doon si Pepita dahil sa malakas na kalabog.
Kumatok pa yun at nagtanong kung ayos lang siya. Umalis ka muna, Pipita. Pakiusap. Bilisan mo na. Ako nang bahalang maglikpit dyan. Umalis ka na, please. Nagtatakang umalis si Pepita na hindi rin maintindihan ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Napapayak naman si Elsa habang nagpapakababad ng tubig sa banyo. Pasensya ka na, Pipita. Hindi ko intensyon na palisin ka. Baka kung ano kasi manggawa ko sa iyo eh. Sa kabila ng matinding pagnanasa na makatikim ng sariwang dugo at karne ng tao, ay tiniis ni Elsa ang sarili hanggang sa makatulog siya ng mahimbing sa banyo. Napanaginipan niya pa nga si Pepita at magkasama sila sa sala habang nagkukwentuhan. Ilang saglit pa ay tinitigan niya ng nakakaloko ang matalik na kaibigan hanggang sa mangilid ang laway sa kanyang labi. Pasensya ka na talaga, Pipita. Gutom na kasi ako eh. Bago pa makapagsalita ang matalik niyang kaibigan ay mabilis nang kumilos si Elsa. Kinuha niya ang matulis na kutsilyo sa kusina at inundayan ng saksakang dalaga sa leeg. Hindi na ngayon nakapalagpa dahil bumaon na ng husto ang patalim at tuluyang umagos ang masaganang dugo. Nang tumama yun sa mukha niya ay inabot niya ito ng dila. Tuwang-tuwa siya nang malasa ng sariwang dugo ng matalik na kaibigan. Pagkatapos noon ay binitiwan na niya yon. Bumagsak ang nangingisay na katawan ni Pepita at saka na siya nilantakan ni Elsa. Napabalikwas siya ng bangon at nagulat na lang siya dahil nakaiga na siya sa kama. Anong nangyari? Panaginip lang ba yun? Nasa banyo lang ako kanina. Paano ko napunta rito? Pinagmasdan niya ang mga kamay at nakahinga siya ng maluwag dahil panaginip lang talaga ang lahat. Sumilip siya sa bintana kaya napansin niyang hapon na pala. Makulimlim pa ang paligid na tila nagbabadya ang ulan. Dali-dali siyang lumabas para kunin ang mga sinampay hanggang sa mapatingin siya sa lumang balon. Napansin niyang hindi na nakaalambre ang yero kaya napakunot siya ng noo. Binuksan ba yun ni Lola? Lalapitan niya sana ang nasabing balon pero biglang kumulog at sinundan niyo ng kidlat. Pagkatapos ay nagsimula ng bumagsak ang malaking patak ng ulan. Kaya tumakbo na siya pabalik sa loob ng bahay tanga ng mga sinampay nila. Makalipas ang ilang sandali, nang matapos na siya sa pagtutupi ng mga damit, ay meron siyang napansin sa sarili. Para bang ang gaan ng pakiramdam niya at hindi na rin siya nagugutom. Pakiwari ng dalaga ay busog na busog siya at walang kahit na anong iniindang masama sa katawan. Ang weird naman. Nasaan na kaya si Lola? Parang ang tagal nila ngayon ah. Eksaktong pagkasabi niya noon, ay dumating na si Lola Ana na tila pagod na pagod. Saan po kayo galing, La? Bakit ngayon lang po kayo dumating? Marami po ba kayong dinasalan ngayon? Oo, Apo. Magpapahinga lang ako saglit ha. At ako na magluluto ng pagkain natin. Ako na po magluluto ng hapunan. Tatawagin ko na lang po kayo kapag tapos na. Ay siya, sige. Ikaw ang bahala, Apo. Pagpunta ng matandang babae sa silid nito, ay nagsimula na nga magluto ng may uulam si Elsa. May natira pa silang isda sa ref, kaya yun ang naisipan niyang iluto. Balak niya sanang gisahin muna ang nasabing isda, pero nang maamoy niya ang bawang ay bigla na lang siyang naduwal. Sa hindi malamang dahilan ay mabilis ang kanyang naging pagkilos. Dinakot niya ang bawang at agad itinapon sa malayo. Pagkatapos noon, sinimulan na niya ang pagluluto. Nagprito na lang tuloy siya dahil bigla siyang nawalan ng konsentrasyon gawa ng amoy ng bawang. Habang hinihintay na maluto ang para sa hapunan, ay muli niyang naalala ang ginawa kanina kay Pepita. Nagigilty siya dahil parabang pinagtabuyan niya kanina ang matalik na kaibigan. Magsasorry talaga ako sa kanya kapag nakita kami sa paaralan. Sana hindi siya magalit sa akin. Ay, sorry talaga, Pepita, my best friend.
Hindi ko talaga sinasadya yung nangyaring yun. Mabilis na lumipas ang oras. Natapos na silang magapunan. Nakapagligpit na nga ng pinagkainan si Elsa nang maabutan siya ni Lola Ana na nakatanaw lang sa labas ng bahay habang patuloy pa rin ang pag-ulan. Ayos lang po ba kayo, La? Malalim po yata ang iniisip niyo, ah. Ay, ayos lang ako, Iha. Naisip ko lang na panig talaga sa atin ang panahon. Eksaktong umuulan ngayon kaya siguradong tataas ang tubig sa ilog at mabilis na aanurin ang mga bagay-bagay na naroon. Ano pong ibig niyong sabihin? Ay, wala naman. Huwag mo nalang pansinin ang lola mo, Apo. Medyo napagod lang ako sa mga pinuntahan naming mga dinasalang bahay. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Matulog na tayo. Sige po. Good night, Lola. Pagdating ng dalaga sa kanyang silid, ay humiga kagad siya sa kama at napatingin sa kisame. Medyo nagtataka pa rin talaga siya dahil napakagaan ang pakiramdam niya noon. Hindi katulad ng mga nakalipas na oras. Nawala na rin tuloy sa isip niya ang tungkol sa pagiging nayanggaw hanggang sa makatulog siya na mahimbing. Subalit ang inaakala niyang magiging matiwasay na pagtulog ay biglang naantala matapos siyang muling mapanaginipan si Pepita. Katulad ng naunang panaginip, ay sinaksak niya sa leeg ang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay nilantakan niya ang laman loob noon na parang masarap na karne. Hinigop niya rin ang mga sariwang dugo hanggang sa mapagtanto niya ang nagawa. Diyos ko po, ano itong nagawa ko sa iyo, Pepita? Hindi to totoo. Panaginip lang to. Gumising ka. Pepita, gumising ka. Nang lapitan niya ang kaibigan ay wala na talaga yung buhay. Dilat ang mga matang tila nakatingin sa kanya. Naiyak siya sa matinding pagsisisi hanggang sa mapahawak siya sa sarili na parang nababaliw. Anong ginawa ko sa matalik kong kaibigan? Patawarin nawa ako ng Panginoon. Pinagmasdan niya ulit ang kaawa-awang bangkay hanggang sa maisip niya si Lola Ana. Ano gagawin ko? Baka makita ni Lola ang bangkay ni Pepita. Diyos ko po. Tumayo siya na parang nawawala na sa sarili hanggang sa mapalingon na nga siya sa bintana. Nakita niyang kinaroroonan ng balon at nakaisip siya ng mainam na paraan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Hinatak niya ang bangkay ng matalik na kaibigan hanggang sa maihulog nga niya ito sa luma nilang balon. At dahil sa sobrang taranta, ay hindi na niya nagawang may kandado pa ulit yun sa pamamagitan ng pag-aalambre. Tumakbo na kagad siya sa loob ng bahay at nilinis ang naiwang mantsa ng dugo. Siniguro niya talagang walang may iwang bakas para hindi makita ni Lola Ana kung sakali. Nang matapos na, ay nagmukmuk na lang siya sa kwarto at nag-iiyak dahil sa kanyang nagawa hanggang sa siya ay makatulog. Pagkatapos noon ay isang bulong ng demonyo sa kanyang isip ang nagsalita. Hindi ba masarap ang sariwang dugo at karne ng tao? Malasa ang matalik mong kaibigan, kaya hindi mo na kailangan makonsensya dahil tama lang naman ang ginawa mo. Pinunan mo lang ang ninanais ng iyong katawan, kaya hindi mo kailangan magmukmok. Mauulit pa to dahil mauuhaw at mauuhaw ka pa rin sa laman at dugo, Elsa. Tanggapin mo na ang katotohanan dahil isa ka ng nayanggaw. Kabilang ka na sa mga aswang at alagad ng kadiliman sa San Isidro. Pagkatapos noon, isang nakakapangilabot at nakaririnding boses na tila demonyo ang umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Napahawak ng mahigpit ang dalaga sa kanyang ulo at nagsumigaw upang patigilin ang nasabing boses pero nagpatuloy yun kaya mas lalong natakot ang dalaga. At sa pagdilit ng kanyang mga mata ay nakita niya ang sarili sa tapat ng salamin. Subalit iba na ang kanyang anyo. Anyo na ito ng isang nakakatakot na aswang. Kaya napasigaw siya sa sobrang pagkagimbal.
Kasunod noon ay napabalikwas ng bangon si Elsa. Pawis na pawis siya at takot na takot habang nakahawak sa kanyang dibdib. Nagpalinga-linga siya sa paligid at nang mapagtanto na tila normal naman ang lahat, ay nakahinga na siya ng maluwag. Panaginip lang lahat ng yun. Hindi ko kailangan matakot. Paglabas ng kwarto ay naabutan niya si Lola sa kusina na nagsasali na ng mainit na tubig sa termos. Iha, maganda umaga. Magandang umaga rin po, Lola. Magkape ka na rito. Sinangag ko na rin ang bahaw natin kagabi at nagluto na ako ng toyo't itlog dyan. Kumain ka na lang kung nagugutom ka na, ha? Salamat po, Lola. Ay siya nga pala. Pagkatapos kong mag-almusal aalis din ako kaagad. Magpupunta kami nila Karen at Nina sa simbahan dahil may darating daw na bisita, sabi ng Kura Paroko. Sige po, Lola. Ako na pong bahala rito sa bahay. Wala pa naman po kaming klase. Sige po, kumain na po tayo. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng mag-almusal, ay eksakto na dumating sina Aling Karen at Aling Nina para sunduin si Lola Ana. Si Elsa na nga ang naiwan doon at ipinagpatuloy niya ang mga gawaing bahay. Pagkatapos mananghalian, dahil sa mag-isa lang at wala pa rin si Lola Ana, kaya bumagabag na naman sa kanyang isip ang tungkol sa napanaginipang kagabi. Dahil doon ay naisipan niyang magtungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang luma nilang balon. Matagal siyang tumitig doon habang iniisip ang masamang panaginip. Napalunok siya at napakagat ng labi matapos makita ulit na hindi na nga nakaalambre ang takip ng nasabing balon. Tumulo ang maliliit na pawis sa kanyang noo na kaagad niyang pinunasan. Hanggang sa maisip niyang lapitan yon pero nakarinig na siya ng katok sa kanilang gate. Sinundan niyo ng pamilyar na boses ng mga kalalakihan. Pagpunta niya ay naabutan niya roon ang 40 taong gulang na si Mang Jano, ang kilalang mahusay at veteranong pulis sa kanilang baryo, kasama ng Ginoo si Tom. Magandang tanghali, Elsa. Nandyan ba ang lola mo? Magandang tanghali po, Officer Jano. Ako lang po ngayon ang nandito sa bahay eh. Umalis po si Lola Ana, kasama po si Aling Karen at Aling Nina. Hi, Elsa. Sinamahan ko lang si Officer Jano rito sa inyo. Meron daw kasi siyang sadya tanong eh. Tanong? Ano pong itatanong niyo, Officer Jano? Itatanong ko lang sana at kukumpirmahin kung nagpunta rito sa inyo si Pepita. Ang sabi kasi ng mga magulang niya, umaga pa lang daw dito na siya nagpunta sa inyo kahapon. Opo, mga 9:00 po siya ng umaga nagpunta rito kahapon. Anong oras siya umuwi? Basta po mga hapon na yon. Nagmerienda kami. Nasa banyo po kasi ako nung umalis siya eh. Ganun ba? Teka po, Officer, may nangyari po ba? Magbe 24 oras na kasing hindi umuwi si Elsa sa kanila. Sa katunayan yan, nagpunta na sa istasyon namin ang mga magulang niya. Hindi lang kami po pwedeng umaksyon at magdeklara ng pagkawala dahil wala pang 24 oras. Pero dahil malapit naman sa akin ang mga taong yon, kaya tumutulong na ako kahit papano. Na-ospital kasi ang nanay ni Pipita ngayon dahil nga hindi pa umuwi ang kaibigan mo. Hala, okay lang po ba si Neyman na Lota? At saka, paano pong nawala ang best friend ko? Sa ngayon nasa ospital pa si Manalota at binabantayan ng asawa niya. Tungkol naman sa pagkawala ng matalik mong kaibigan, kaya nga ako nandito sa iyo at nagtatanong para malaman ko ang totoo. Pwede mo ba kaming papasukin? Opo, pwede naman po. Katulad ng hiniling ng police officer, pinapasok nga ito ni Elsa kasama na rin ang mayabang na si Tom. Nagtanong-tanong pa ang Ginoo habang nag-uobserba sa loob ng bahay. Dahil tuloy doon ay bigla na namang naalala ni Elsa ang kanyang panaginip. Kaya habang nakikiusap sa alagad ng batas ay tila malayo at malalim ang kanyang iniisip. Diyos ko po, hindi pa naginip yung nangyaring yun. Nayanggaw nga talaga ako at napatay kong matalik kong kaibigan na si... Elsa, ayos ka lang ba? Po,
Opo, ayos lang po ako. Hindi ko lang talaga mapaniwalaan na nawawala si Pepita. Wala naman siyang ibang pupuntahan bukod dito sa bahay eh. Yun nga din ang sabi ng mga magulang niya. Kaya dito na ako unang nagpunta habang hinihintay na sumapit ang 24 oras ng kanyang pagkawala. Bakit kasi ngayon lang sila naghahanap kay Pepita? Dapat po sana kagabi pa, officer eh. Para nakatulong tayo sa paghahanap. Pero sa bagay, malakas nga pala ang ulan kagabi. Dahil nga sa malakas ang ulan kagabi, naisip daw ng mga magulang ni Pepita na dito na siya natulog. Kaninang umaga nung papunta na sila rito sa inyo, nakasalubong nila ang lola mo at sinabi nga sa kanila na hindi naman natulog dito yung kaibigan mo. Kaya dumiretso na sila sa police station at doon na sa amin nagtanong-tanong hanggang sa atakihin na si Ginang Manalota. Hala ka! Sana naman okay lang ang best friend ko. Please po, Officer Jano, hanapin po siya. Tutulong po ako sa inyo. Hindi ba sabi mo kanina nasa banyo ka nung umalis siya kahapon? Hindi ka na niya hinintay na lumabas bago siya umalis? Ang totoo po kasi niyan, pinalis ko po siya. Medyo natasan ko po kasi siya ng boses eh. O bakit naman? Nag-away kayo? Hindi naman po kami nag-away. May buwanang dalaw po kasi ako eh. At medyo masama ang pakiramdam ko kaya ganun po ang nangyari. Dahil tila hindi pa rin kumbinsido si Officer Jano sa mga sagot ni Elsa, kaya marami pa siyang itinanong habang nagmamasid-masid sa buong bahay. Wala namang nakitang kakaiba ang Ginoo hanggang sa makarating sila sa likod ng bahay kung saan nga nakita ng alagad ng batas ang lumang balon. Doon ay kinabahan na ng husto si Elsa pero pinilit niyang umakto ng normal dahil baka kapag nakita siya nakabado ay baka mas lalo siyang paghinalaan. Oh, may balon pala kayo rito? Opo, pero hindi na po yan ginagamit eh. Hindi na rin po kasi nagkakatubig. Luma na rin po yan kaya nakatakip na. Nakatakip ba? Ba't parang nakauwag yung yero? Po? Kagad lumapit ang opisyal at binuksan ang yerong tumatakip sa nasabing balon. Umalingasaw ang mabahong amoy kaya kahit si Elsa ay nagulat. Pagkatapos ay kinuha ng pulis ang maliit na flashlight sa gilid ng pantalon at inilawan ng ibaba habang nakatakip ang ilong. Sumilip din si Tom habang napalunok na ng laway si Elsa sa takot. Ang inaalala niya kasi ay ang masamang panaginip kagabi kung saan ay hinulog niya sa balon si Pepita. Officer Jano, yun oh, may patay na daga. Oo nga. Kinabahan ako ron ah. Kala ko kung ano na, Elsa. Bakit naman may patay na daga rito sa balon? Ha? Hindi ko rin alam eh. Di naman namin binubuksan yan ni Lola eh. Natigilan na ang dalaga sa pagsasalita dahil biglang tumunog ang radyo na nasa kaliwang balakang ni Ginoong Jano. May nagsalita roon kaya sinagot kagad ng Ginoo. Doon nga nila nalaman ang isang hindi katanggap-tanggap na masamang balita. Ayon sa nasa kabilang linya, may nakitang bangkay sa ilog sa ilalim ng tulay na malapit lang din sa simbahan ng baryo. Kinumpirma nga na ang bangkay ay si Pepita. Halos gumuho ang mundo ni Elsa sa kanyang narinig kaya natumba siya. Mabuti na lang ay kaagad siyang naalalayan ni Tom. Makalipas ang ilang minuto ay magkakasama silang nagtungo sa nasabing lugar. At doon nga nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Pepita. Tila nagulat naman si Elsa dahil may saksak sa liig ang matalik niyang kaibigan at tila winakwak ang tiyan nito. At nawawala ang ibang parte ng laman loob. Dahil doon ay napagtanto bigla ng dalaga ang lahat-lahat na hindi nga talaga panaginip ang nangyaring yon kundi totoong siya ang pumaslang at kumain sa mga laman loob ng matalik niyang kaibigan. Ako ang pumatay sa best friend ko. Diyos ko po, naiyanggo nga talaga ako. Dahil sa nangyaring yon, ay parang pinagsakluban ng langit at lupa si Elsa. Ilang araw siyang nagmukmuk sa kwarto at halos hindi makakain dahil sa krimeng nagawa niya na walang ibang nakakaalam. Ang pinagtataka niya lang din ay kung paanong nawala sa balon ng bangkay ni Pepita at inanod sa tubig. Sigurado kasi siya na doon niya yun tinapon.
Naisip niya tuloy na baka may kung anong hiwaga ang balon pero nalulungkot pa rin siya dahil sa pagkamatay ng matalik na kaibigan na siya mismo ang may gawa. Isang linggo matapos ang paglibing kay Pepita, muli na namang nakaramdam ng kakaibang gutom si Elsa. Naririnig na naman niya ang tila bulong ng demonyo sa kanyang isipan. Ang tibok ng puso ng mga tao sa paligid at ang amoy ng sariwang dugo at karne ng tao. Parang mabangong samyo yun sa kanya. Upang mapigilan ang sarili, nagkulong na muna siya sa kwarto. Hanggat maaari ay iniiwasan niya rin makasalamuha ng matagal si Lola Ana. Natatakot kasi siya na baka magawa ng masama ang matandang babae. Lalo na't kumalat sa baryo na hindi nga ordinaryong nilalang ang pumatay kay Pepita kundi isang mabagsik na aswang daw galing sa San Isidro. Marami ang naniwala pero marami rin ang nagsasabi na haka-haka lang ang tungkol sa aswang. Lunes ng tanghali. Pag-uwi ni Gino galing sa paaralan ay dinalo niya ang girlfriend na si Elsa. Nag-alala na rin kasi siya sa lagay nito. Eksakto na wala roon si Lola Ana at wala na rin sanang balak ang dalaga na patuloyin ng boyfriend pero nagpumilit ang binata. Alam ko masakit yung nangyari kay Pepita. Pero sana, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Nandito lang ako sa tabi mo, mahal. Pwede mo akong kausapin. Pwede mo akong iyakan at ibuhos mo sa akin ang kalungkutan na yan. Sasamahan kita, Elsa. Hindi kita iiwan. Maraming salamat, Gino. Hindi ko lang talaga matanggap ang pagkawala ng best friend ko. Naiinis ako sa sarili ko. Hindi ka dapat mainis sa sarili mo, mahal, o maawa. Walang may gusto nitong nangyari. Walang may kasalanan at walang dapat sisihin. Napayak na lang si Elsa sa bisig ng kanyang boyfriend hanggang sa pareho silang makatulog. Mga bandang hapon nang magising si Gino, inasikaso na niya pa rin ang nobya. Kahit papaano naman ay naibsan ang bigat na nararamdaman ng dalaga dahil ramdam niya ang pagmamahal ng lalaki. Mahal, mag-aalas 6 na. Umuwi ka na sa inyo. Alam ko namang may mga obligasyon ka pa sa bahay ninyo eh. Oo nga. Pero hindi ako makakampante na mag-isa ka lang dito, mahal eh. Okay lang ako, promise. Okay na ako. Salamat sa pagdalo mo ngayon kasi gumaan talaga ang pakiramdam ko. Umuwi ka na. Pabalik na rin naman si Lola Ana kaya wag mo na akong alalahanin. Mabuti pa. Hintayin ko na lang si Lola Ana bago ako umalis. Hindi, wag na. Mas masasaktan ako kapag napagalitan ka sa inyo dahil lang sa pagtatagal mo rito sa bahay. Promise, okay na talaga ako. Dalawin mo na lang ulit ako kapag hindi ka na busy ha. At saka, makikita naman tayo kapag nakabalik na ako sa school eh. Oo, sige. Salamat, mahal. Ang swerte ko talaga sa'yo. Kasi hindi ka makasariling girlfriend. Thank you ah. Ako nga dapat ang mag-thank you sa'yo, mahal eh. O sige na, umuwi ka na. Baka maabutan ka pa ng gabi at mukhang uulan na rin. O sige, huwag kang mag-alala. Kapag maaga ulit ang uwian ko bukas, dediretso ako rito. I love you. I love you too. Pag-alis ng binata ay dumiretso sa banyo si Elsa at kaagad na naghilamos na muka. Nang tingnan niya ang sarili sa lumang salamin, doon ay nakita niya nga ang sarili na tila inaatake na naman ng pagkayanggaw. Muling kumalam ang kanyang sikmura kaya napahawak siya roon habang napapaiyak. Naupo siya saglit sa gilid dahil sa sobrang pagpipigil. Natatakot kasi siya kaya pinagmadali na niyang makauwi ang boyfriend. Baka kasi magawa niya rin ito ng masama katulad ng ginawa niya kay Pepita noong nakaraang linggo. Diyos ko po, ayaw ko nito. Ayaw ko na sumpang to. Paano ko ba ito matatakasan? Ayaw kong pumatay ng tao. Ayaw kong kumain ng sariwang dugo at karne. Topo! Topo! Nang marinig ng dalagang pamilyar na boses sa labas, ay kagad siyang nag-ayos ng sarili. Nagpaulit-ulit ang pagtawag at nang nasa sala na ay nakita niyang malusog na teacher nilang si Jerry na nasa labas ng bakod. Hinarap niya ang Ginoo na tila ayos lang ang lahat kahit ang totoo ay tila natatakam na siya.
Pinapasok niya ang guro at habang nag-uusap sila sa sala ay iba ang tumatakbo sa kanyang utak. Bumubulong-bulong na naman kasi ang tila demonyo sa kanyang isipan. Bukod pa roon ay mas lalo niyang naamoy ang nakakatakam ng dugo ng kausap. Dumalaw ako dito, Elsa, kasi pagdadalawang linggo ka nang hindi pumapasok eh. Nabalitaan ko ang nangyari kay Pepita at alam kong nalulungkot ka tungkol sa bagay na yon. Pasensya na po, sir. Ayos ka lang ba, Elsa? Ayos lang naman po. Medyo natatakam lang talaga ako ngayon. Natatakam? Bakit? Nagugutom ka ba? Sakto, oh. Eto, may dala akong meriendang ginataan. Kainin mo to kasi parang nangangalumuta ka na at namumutla eh. Sakto po. Gutom na talaga ako ngayon. Halos 1 linggo na rin akong hindi nakakakain eh. Ano? 1 linggo? Diyos ko po, baka magkasakit ka na niyan, Elsa. Alam ba to ng lola mo, ha? Hindi po. Lagi naman kasing wala si Lola dito eh. Saka okay lang po yun. Palagay ko kasi mabubusog naman ako ngayon. Salamat po sa pagpunta niya rito. Nawiwirduhan man, ay inabot na ng Ginoong Guro ang supot na naglalaman ng ginataan. Pagkakuha roon ni Elsa ay mas lalo niyang nalanghap ang sariwang dugo sa kalooban ng kaharap. Tila hindi na nga nakontrol ng dalaga ang pagkayanggaw na umaalipin sa kanyang pagkatao. Napasingap siya at napansin niyo ng malusog na lalaki. Pasensya na po sir ah. Na-excite lang ako. Ang bango-bango po kasi eh. Natatakam tuloy talaga ako. Wait lang po ah. Ha? Oo, sige. Nagtungo nga kagad si Elsa sa kusina at pakunwaring ilalagay sa mangkok ang ginataan. Pero ang totoo ay pinipigil niya ang sarili na makagawa na naman ng hindi maganda. Subalit sa huli ay nanaig ang kasamaang bumabalot sa kanyang pagkatao. Habang nakaupo si Sir Jerry sa may kalumaang sofa, ay nagmasid-masid yun sa paligid hanggang sa makarinig ng lagabog sa kusina. Lumapit doon ang Ginoo habang tinatawag ang kanyang estudyante. Subalit, pagdating sa kusina, ay wala siyang naabutang kahit na sino. Maliban na lang sa mangkok sa sahig na nabasag na. Nagkalat tuloy ang laman nitong ginataan. Maya-maya pa, pagpaling ng Ginoo sa pinto ng banyo ay doon na niya nakita si Elsa na nakatayo. Nakatingin ang dalaga sa kanya ng makabuluhang habang naglalaway. Elsa, ayos ka lang ba? Sabi po na bumubulong sa isip ko, magiging ayos lang din ako kapag... Kapag ano? Kapag kinain ko na ang laman loob niyo, sir. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Dahil bago pa makatakbo si Sir Jerry palabas ng kusina, ay nilundagan na siya ng dalagang hayok na hayok sa laman at dugo ng tao. Sabay silang natumba sa sahig. Nakasigaw pa si Sir Jerry ng tulong pero hinawakan siya ni Elsa sa bibig at may pitong tinakpan. Nagpumiglas ang Ginoo subalit mas malakas ang babaeng nayanggaw. Nagpambuno sila hanggang sa maisip na ni Elsa ang dapat niyang gawin. Binali niya ang leeg ng Ginoo kaya tuluyan na itong nawalan ng buhay at hindi na nakapanlaban pa. Pagkatapos noon ay tumayo na siya habang pinagmamasdan ng gurong wala ng buhay na nakahandusay sa sahig. Napasinghap na naman siya matapos maamoy ang karne at dugo na dumadaloy sa biktima. Mabubusog ka na ulit, Elsa. Sinimulan na niyang biyakin ang katawan ng biktima at nilantakan ng ilang laman loob. Nang mabusog na, ay dali-dali niyang itinapon sa balon ang patay nitong katawan. Isinama na rin niya ang lahat ng gamit ng guro. May wagang balon. Ikaw nang bahala sa katawan ni Sir Jerry, ha? Bumalik siya sa loob ng bahay at nilinis ang iba pang kalat. Nang matapos na ay dumiretso siya sa banyo at naligo para mawala ang mantsa ng dugo sa buo niyang katawan. Kalaunan ay pumasok na siya ng kwarto at sumalampak kagad sa kama. Tila pagod ng kanyang buong pagkatao pero ramdam niya ang matinding kabusugan kaya naman nakatulog siya na mahimbing. Nagising siya ng mga bandang 8:30 ng gabi dahil sa malakas na buhos ng ulan.
Tila parang walang nangyari at parang wala siyang ginawang krimen. Paglabas ng silid ay naabutan na naman niya si Lola Ana na nakatingin sa bintana na tila minamatyaga ng malakas na pagbuhos ng ulan. Lola, magandang gabi po. Ay, magandang gabi rin na po. Ay, umuulan na naman. Aanurin na naman sa ilog ang mga dapat anurin. Hindi na nakasagot ang dalaga dahil naglakad na palayo ang kanyang lola at nagkulong na sa kwarto. Hindi na lang din niya yun pinansin. Matapos siyang uminom ng tubig ay bumalik siya sa kwarto para matulog ulit. At napanaginipan na naman niya ang tungkol sa pagpatay na ginawa niya kay Sir Jerry. Nagising siya kinaumaga na pawis na naman pero alam niya sa sarili na wala na siyang magagawa patungkol sa mga nangyari. Kaya iniyak na lamang niya ang lahat sa Diyos. Pagkatapos mag-almusal ay sinilip niya ang balon at katulad ng nangyari kay Pipita, wala na roon ang bangkay ng guro. May wag nga talaga ang balon na ito. Nagdaan pa ang mga araw. Pinaghahanap din ng mga kinauukulan si Ginoong Jerry. At dahil doon, ay dinalo na naman ni Elsa si Officer Jano. Nakarating kasi sa nasabing opisyal na ayon sa ibang kakilala sa paaralan na nagpuntang araw ang guro sa bahay ng dalaga. Itinanggi naman ni Elsa ang lahat. Sa unang pagkakataon ay pinasinungalingan niya ang tungkol sa pagdalaw ng kanyang advisor. Mabuti na lang din ay hindi na pumasok pa si Officer Jano sa loob ng bahay, kaya hindi na masyadong nabahala ang dalaga. Makalipas ang 2 araw at gabi, ay natagpuan na rin ang bangkay ng nasabing guro. Subalit mas malayo na. Sa ilog sa kabilang baryo na ito nakita. Wakwak din ang tiyan at nawawala ang ibang parte ng laman loob. Mas lalo tuloy umugong ang patungkol sa mga nayanggaw na aswang galing sa San Isidro. Sinisisi pa nga ng mga nasa baryo si Juliana na siyang naitalang nayanggaw sa kanilang lugar ayon na rin kay Mang Pabling. Dahil tuloy doon ay mas lalo lang din natakot si Elsa na magpakonsulta sa albularyo. Ayaw niya rin kasing mabuko ang pagiging nayanggaw niya. At gawa ng mga krimen na to, ay nagsimula si Officer Jano na matyaga ng mga kilos ni Elsa ng palihim. Napansin niya kasi ang kakaibang mga gawin ng dalaga. Kaya nang makabalik na sa paaralan ay makailang beses niya yung sinundan hanggang sa mapansin na siya. Officer Jano, sinusundan niyo po ba ako? Ay, bakit ko naman gagawin yon? Ilang beses ko na po kasi napapansin. Hindi lang po ako nagsasalita. Alam po ba ito sa istasyon ninyo? At saka, bakit niyo po minamatyaga ng mga kilos ko? May problema po ba kayo sa akin? Anong ibig mong sabihin? Pulis po sa bayan ng tatay ng boyfriend kong si Gino. Kapag sinabi ko po sa kanyang ginagawa niyong ito, sigurado makakarating yun doon. Kaya pakiusap lang po, tigilan niyo na po ang pagsunod-sunod sa akin. Dahil sa mga sinabing yun ni Elsa ay pansamantalang naglaylo ang nasabing pulis. Pero malakas pa rin nga ang hinala ng Ginoo na merong kinalaman ng dalaga sa 2 beses na pagkamatay ng mga taong may kaugnayan din sa kanya. Sa pagdaan pa ng mga araw at gabi, ay mas lalong tumindi ang pagnanasa ni Elsa na makatikim ng sariwang dugo at karne ng tao. Tuwing gabi ay nagkukulong na lang siya at itinatali ang sarili upang hindi magawa ng masama ang kanyang lola. Hanggang sa isang hapon, hindi na naman siya nakapasok dahil sa kakaibang pakiramdam. Pakiwari niya na anumang oras kapag nakakita siya ng kahit na sinong tao ay sasakmalin na lang niya bigla. Mabuti na lang din ang araw na yon ay maagang sinundo si Lola Ana ng mga kasama niya sa simbahan. Mag-isa na lang ulit si Elsa at nagkukulong sa kwarto hanggang sa maamoy niya ang isang presensya. Hindi niya makontrol ang sarili kaya napasilip siya sa bintana. Nakita niya sa labas ng bakuran si Tom. Wala yung damit pang itaas at pawis ang katawan gawa ng pagtakbo. Sumambulat tuloy ang malaman na katawan ng binatang gwapo pero hindi yun ang napagtuunan ng pansin ni Elsa. Ang amoy mismo ni Tom at ang dugo sa loob nito ang mas nahumaling ang dalaga.
At nang mapansin ng lalaki ang kakaibang pagtitig niya, ay inakala niyo na nahuhumaling ng dalaga sa maganda niyang katawan. O Elsa, kumusta? Nandiyan ka pala. Hindi ka rin pumasok? Oo eh. Masama kasi ang pakiramdam ko. Busy ka ba ngayon? Hindi naman. Tumatakbo lang kasi para sa training namin mamaya sa basketball. Bakit mo natanong? Ano kasi, nakakayaman sabihin pero pwede ba ako magpatulong sa'yo? Wala kasi akong kasama rito sa bahay eh. Uy, sige ba? Walang problema. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Pumasok ka kaya? Hindi naman nakalaki ang gate sa kapinto ng bahay. Natutuwang pumasok ang binata sa bakuran nila Elsa at walang ibang taong nakakita sa kanya dahil ang mga kasama niyang tumatakbo ay malayo na rin. Ang akala ng gwapong binata ay makakapuntos na siya sa dalaga pero lingid sa kanya ay isa palang patibong ang lahat ng yon. Nang nasa harap na ng pintuan si Tom ay nagulat siya dahil nakasara na ang bintana. Nakaupo na rin si Elsa sa kama at nakatapis lang ng kumot. Paglingon pa niya sa sahig ay nakakalat doon ang mga damit ng dalaga kasama ang panloob. Napalunok ng laway ang matipunong binata matapos mapagtanto ang nangyayari sa paligid. Natuwa rin siya dahil sa wakas tila matutupad na ang matagal na pinapantasan niya para sa babae. Wala kang suot na damit? Oo, nainitan kasi ako kanina kaya nagubad ako. Pero ngayon naman nilalamig ako kaya ito nagkumot ako. Ang kaso Ano? nilalamig pa rin ako kahit nakakumot na eh. Pwede mo ba akong samahan dito sa kumot para mainitan ang katawan ko? Ha? Ayaw mo ba? Hindi sa ayaw. Nagulat lang ako sa sinabi mo. Pero sige. Ang kaso nga lang, ayos lang ba talaga sa'yo? Sigurado ka ba talaga? Oo, siguradong sigurado. Pero may boyfriend ka, di ba? Baka magalit yun kung magkataon. Hindi naman niya malalaman eh. Maliban na lang kung ipagsasabi mo. Pero kung isisikreto natin tong nangyari, walang makakaalam at pwede pang maulit ng maraming beses. Dahil sa sinabing yun ng dalaga ay tila nangilabot ang kalamnan ni Tom sa sobrang pananabik. Naramdaman niya ang sarili na tila nagiinit na rin kaya lumapit siya sa dalaga habang napapalunok pa rin. Ang mas nakakagulat pa ay pinatanggal din ni Elsa ang lahat ng suot ni Tom na walang pag-aalinlangang sinunod ng gwapong binata. Nagpunas pa siya ng pawis saka pinagsaluhan ng dalawa ang kumot habang kapwa sila hubad. Maya-maya pa, dahil sa sobrang pananabik ay nagsimula na ngang gumawa ng hakbang si Tom. Pero pinigilan muna siya ni Elsa at pinapikit. Sumunod naman siya na parang bata at nagtakip ng bibig at mata katulad ng utos ng dalagang mapang-akit. Maya-maya pa ay mas tumindi ang init ng katawan na nararamdaman ng matipunong binata hanggang sa mapadilat siya sa sobrang pagkagulat. Ha? Anong ginagawa mo? Di kumakain. Salamat sa masarap na putahe mo. Pagtanggal sa kumot ay nagulantang nga si Tom sa kanyang nasaksihan. Doon niya napagtanto na ang init ng katawan na nararamdaman niya kanina ay ang paghiwa sa kanyang tiyan. Nang makita niyang dinudukot na ni Elsa ang laman loob niya, ay sa kanya lang naramdaman ang matinding sakit. Pero bago pa siya makasigaw, ay tinakpan na ng dalaga ang kanyang bibig at saka siya itinulak hanggang sa matumba sa sahig. Nagkakakawag ang matipunong lalaki at nanlaban pero malakas ang babaeng nayanggaw. Masinigpitan pa nito ang pagtakip sa bibig at sa ilong habang kinakalkal ang laman loob sa tiyan. Nagkakawag sa taranta at takot si Tom at ilang saglit pa nga ay tuluyan ang bumagal ang pagkilos nito hanggang sa mangisay na at malagutan ng hininga. Masyado ka kasing mayabang at mahilig sa laman eh. Ngayon, ang laman at dugo mo naman ang pagpipiestahan ko. Nilantakan niya nga ang katawan ng gwapong binata na wala ng buhay at nang matapos na ay nilinis niya rin ang kalat saka itinapon sa balon ng bangkay. May wagang balon. Ikaw nang bahala sa katawan ng mayabang na yan ha.
dalhin mo siya kung saan siya nararapat. Pagkatapos ng mga ginawa niyang yon, ay tila balik sa normal ang lahat. Makalipas lang ang ilang araw ay natagpuan na nga ang walang buhay na katawan ni Tom na inaanod sa ilog. Nadagdagan na naman tuloy ang takot ng mga taga-baryo pero palaisipan pa rin sa lahat kung sino nga ba ang gumagawa ng pagpatay na ito. Miyerkules ng hapon, hindi pa naman nakakaramdam na matinding pagkagutom si Elsa. Nagmamasid-masid lang siya sa paligid dahil mas humihigpit nga ang seguridad, lalo na ngayon 3 na ang namamatay sa kanilang lugar sa loob lang ng 1 buwan. Nasa parke siya sa tabi ng simbahan at hinihintay si Lola Ana. Inaya siya na matandang babae sa loob pero sa hindi malamang dahilan ay hindi niya mayakbang papasok doon ang sarili. Dahil doon ay nanatili na lang siya sa parke at nagkunwari na magpapahangin. Ilang saglit pa ay meron silang nakita mula sa hindi kalayuan. Si Gino ba yun? Si Gino nga. Tumayo siya at sekretong sinundan ng boyfriend para sana supresahin, pero hindi niya akalain na siya ang masusurpresa. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata na merong kahalikan sa gilid ng tagong puno si Gino. At ang mas masakla pa nito ay kaklase lang din nila yon. Ang dalagang si Arya na matagal nang may gusto sa kanyang boyfriend. Ayos ah. Kaya pala hindi ka na madalas napunta sa bahay. Ang akala ko pa naman busy ka sa inyo. Iba palang pinagkakabisihan mo, Gino. Elsa, magpapaliwanag ako. Saan? Sa presinto? Anong paliwanag mo? Kung paano ka humalik dyan kay Arya? Sa malanding yan na matagal nang may gusto sa'yo? Ha? Ang kakapal ng mukha nyo! Tuluyan na ngang napaiyak si Elsa at tumakbo palayo. Hahabulin pa nga sana siya ni Gino pero pinigilan na siya ni Arya. Eksakto naman nakalalabas lang ni Lola Ana sa simbahan at nakita niyang umiiyak ang apo. Nilapitan niya yon at niyakap dahil kitang-kita ang matinding kalungkutan sa mukha ng dalaga. Ano nangyari, Elsa? Bakit ka umiiyak, apo? Si Gino po, Lola. Nakita ko po siya. Huling-huli ko po na may kahalikan siyang babae. At kaklase ko yung babaeng yun. Mga walang iya sila. Sige lang, apo. Umiyak ka lang. Ilabas mo ang sama ng loob mo. Loko-lokong lalaki yon ah. At ang kapal ng mukha niyang lokoy ng apo ko. Humanda siya sa akin. Nasaan na ba siya at nang makausap ko yon? Baka masampal ko pa sila ng kaluguyo niya. Umuwi na po tayo, Lola. Ayaw ko po muna makita ang pagmumukha nila. Dahil baka kung ano pa ang magawa ko. Pinagbigyan na nga muna ni Lola Ana ang kagustuhan ng kanyang apo. Pag-uwi nila sa bahay ay nagluto matandang babae ng paboritong sinabawang manok si Elsa. At kahit walang gana ay inubos na lang din yun ng dalaga para hindi rin masayang ang ginawa ng kanyang lola. Makalipas ang ilang minuto, matapos kumain at mapayuhan ay nagpaalam na siya na matutulog na. Pero ang totoo ay may ibang pinaplano si Elsa. Gusto niyang paghigantihan sina Gino at Arya sa ginawang pananakit sa kanyang damdamin. Pasado 10:00 ng gabi. Kasalukuyang umiikot-ikot ang mga tanod sa baryo pero hindi yun alintana ni Elsa. Palim siyang lumabas ng kanilang bahay at unti-unting nagpalit ng anyo bilang isang nakakatakot na halimaw. Ang aswang na resulta ng pagkayanggaw. Nagtungo siya sa bahay ni Gino pero nang nasa bakuran na siya. Nang paganahin niya ang matalas na pangamoy ay napagtanto niyang wala roon ang manloloko niyang boyfriend. Kaya mo nang palang hindi umuwi sa tamang oras sa bahay niyo. Siguro, matagal mo nang ginagawa to sa akin. Ang tanga-tanga ko at naniwala ako sa mga pang-uuto mo sa akin. Ngayon humanda ka. Humanda kayo sa akin ng kabit mo. Pag-alis niya sa lugar na yon, ay nagtungo siya sa pinakadulong burol ng kanilang baryo. Pumesto siya roon habang nasa anyo ng isang halimaw. Makintab at may maitim na balat. Malapaniki ang muka. Nakausli ang matutulis ng ngipin. Nanlilisik ang mga mata at may matatalim na kuko.
Pumikit siya at pinagana ang pandinig. Ganon din ang pangamoy at pandama. Hanggang sa matuntun niya ang kinaroroonan ni Gino at Arya. At magkasama pa talaga kayo Ang kakapal talaga ng mukha nyo. Sa tindi ng galit na naramdaman niya, ay napaululong siya at pagkatapos ay sinundan niyo ng alulong din ng mga aso sa mga kabahayan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng katatakutan sa lugar hanggang sa tumalo na siya at tinungo ang kinaroroonan ng dalawa. Pasado 11:30 ng gabi. Nakatayo na siya sa mayabong na puno ng mangga sa gilid ng bakuran ng bahay ni Arya. Merong aso roon na tinatahul-tahulan siya pero nang titigan niya ito ng masama ay bigla na lang natakot at nagtago sa ilalim ng kubo ang aso. Muli niyang pinagana ang pandama hanggang sa makarinig na nga siya ng mahihinang halinghingan ng babae at lalaki. Amoy na amoy niya ang presensya ni Gino at Arya sa paligid kaya nasiguro niyang sila lang ang tao sa bahay na yon. Tumalon siya sa bubong at nagpanggap na isang pusa. Pagkalaon ay sumilip siya sa maliit na butas kaya nakita niya ang kalaswaang ginagawa ni Gino at Arya. Lalo yung nagpasiklab ng galit sa kanyang dibdib kaya hindi na niya pinigilan pa ang sarili. Sa sobrang galit ay malakas siyang lumundag sa bubungan hanggang sa masira yon. Nagulat naman ang dalawa na kapwa walang saplot at nagsisiping na biglang natigil. Nang makita siya ni Arya ay napasigaw sa takot ang dalaga pero nahimatay din yon sa sobrang nerbiyos. Pagkahandusay sa sahig ay dali-daling tumayo si Gino para sana tulungan si Arya. Pero hinarap siya ng aswang kaya natigilan siya at napasandal sa dingding. Ang kapal talaga ng mukha mo, Gino. Sinagad mo na ng kakapalan ng mukha at nakipagsiping ka pa sa babaeng yan. Elsa! Nagulat ba kita, ha? Aswang ka? Kung ganun ikaw yung pumatay kay Pipita, pinatay mo ang sarili mong best friend? Oo, pinatay ko siya. Hulaan mo kung bakit ko yung ginawa. Siya ang dahilan kung bakit ako nayanggaw sa San Isidro. Kung di niya ako dinala ron, hindi to mangyayari sa akin. Kaya dapat lang din sa kanya yung nangyari. At para rin sa kaalaman mo, hindi lang si Pipita ang pinatay ko kundi ang pakialam merong si Sir Jerry na yon. At ang mayabang na Tom. Anong sinabi mo? Narinig mo naman, di ba? Ako rin ang pumatay sa kanila. Pero alam mo ba, ha? Bago ko patayin si Tom, may nangyari muna sa amin. Mas mahusay siya kesa sa iyo, Gino. Mas magaling siya sa kama. Halimaw ka! Mas masahol ka pa pala sa akin! Oo, halimaw talaga ako at mas masahol pa sa iyo. Kaya maganda ka na dahil magsasama-sama na kayong lahat ng mga pinatay ko. Wala na nga siyang inaksay ang oras. Sinunggaban niya kagad ang manlulokong boyfriend at walang awang pinagkakakalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Nagsisigaw naman ng tulong si Gino habang pumipiglas. Pero ang ginawa ng aswang ay hinalikan niya ang binata na nagkakawag pero walang nagawa sa huli. Hindi pa nakontento si Elsa dahil gamit ang matatalim niyang ngipin ay kinagat niya ang dila ng binata hanggang sa maputol yon. Tumanggal siya sa pagkakahalik at natutuwang minasdan ng gulat na lalaki. Nilunok niya ang dila sa katumawa na parang demonyo. Umagos ang napakaraming dugo pero wala nang nagawa si Gino kundi ang magmakaawa na lang habang nasasaktan ng gusto. Ayan na, ngayon ka sumigaw ng tulong. Manloloko kang hayop ka. Itinulak siya ng sugatang lalaki at tumalsik siya sa sahig. Nakatakbo yun palayo pero naabutan niya pa rin ang nasa pintuan na ng bahay. Akala mo ba patatakasin kita, Gino? Hindi ko mapapalampas ang ginawa mong ito sa akin. Nagmakaawa na lang ng gusto si Gino pero hindi na maintindihan ang kanyang sinasabi dahil sa putol na ang kanyang dila. Tila nakakaawa naman siyang pinagmasdan ng aswang pero sa huli ay nangibabaw pa rin ang galit ng dalaga dahil sa panluloko sa kanya. Wala naman sana talaga akong balak na patayin kita eh. Gusto lang kitang takutin dahil iniisip ko na baka magsisi ka sa ginawa mo sa akin, Gino. Pero yung nakita ko kanina na ginagawa mo yung kahalayan ng babaeng yon,
Wala ko nakitang pagsisisi sa mukha mo. Tuwang-tuwa ka pa na niloloko mo ko. Pinagkatiwalaan kita ng gusto. Minahal kita ng higit sa buhay ko pero manloloko ka. Kaya wala na akong pakialam kung mamamatay ka ngayon. Nanikluhod at nagmakaawa ng husto si Gino. Umiiyak-iyak pa siya pero nangibabaw na ang kademonyohang umaalipin kay Elsa. Kaya walang awa niyang pinatay si Gino. At bilang ganti ay kinain niya ang laman loob ng binata at pinutol niya na rin ang ari nito. Nang matapos na ay narinig niyang tila nagigising na si Arya kaya naman umaksyon siya kaagad. Nilapitan niya ang kaklase na mahilu-hilo pa sa nangyayari at pagkatapos ay saka niya yung sinalina ng espesyal na laway para mayanggaw na din. Pagkatapos ay pinakain niya ng sariwang karne at pinainom ng sariwang dugo galing kay Gino. Ilang saglit pa ay nangisay-ngisay na si Arya hanggang sa para na yung naglumpasay sa sahig. Napapangiti na lang siyang pinagmamasdan ni Elsa hanggang sa matapos na ang ganoong senaryo. Pagbula ng bibig ay nawalan ulit ng malay ang kalaguyo ng kanyang boyfriend. Kaya hinayaan na lang niya yon. Paggising mo, mauuhaw ka na sa sariwang dugo ng tao at matatakam ka sa karne nila. Katulad ko, hahanap-hanapin mo na rin ang sumpang yan. At ang mas pinakamalala, hindi ka patutulugin ang konsensya mo sa pag-iisip na ikaw mismo ang pumaslan sa lalaking minamahal mo, kay Gino. Kaya matulog ka lang ng mahimbing ngayon. Dahil paggising mo, Arya, magiging impyerno na rin ang buhay mo. Umalis nga kaagad si Elsa sa lugar na yon dahil naramdaman niya at naamoy na may mga tao nang nagroronda ang parating. Hindi muna siya umuwi ng bahay. Nagpunta siya sa ilog at doon nagbabad hanggang sa mawala ang mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Pag-uwi niya ng bahay ay eksakto na bigla namang bumuhos ng malumanay ang ulan. Nagpalit kagad siya ng anyong tao at naglakad ng dire-diretso hanggang sa makalampas sa lumang balon. Pagpasok sa pinto sa likod ng bahay ay nagulat siya dahil nandoon si Lola Ana. Ha? Lola, bakit gising pa po kayo? Umiinom lang ako ng tubig dahil naalimpungatan ako. Ikaw ang bakit gising pa? 10 oras na ng hating gabi at naulan pa. Tingnan mo nga sarili mo. Hubot-hubad ka pa, iha. Ho? Ano po kasi, naligo po ako sa ulan. Nainitan po kasi ako, Lola. Bilisan mo na at magbanlaw ka na at magdamit. Baka sipunin ka pa sa mga pinag-aagawa mo. Ikaw talaga. Nagtuloy-tuloy na si Lola Ana sa kwarto nito kaya nakahinga na ng maluwag si Elsa. Dali-dali siyang nagbanlaw sa banyo at nagpalit ng damit. At saka naman siya nahiga. Habang nakatingin sa kisame ay bigla na lang siyang napaluha dahil sa nagawa niya sa pinakamamahal niyang si Gino. Hindi ko gusto yung nangyaring yon. Lahat ng mga nangyari, wala akong ginusto sa mga ito. Hindi ko gustong patayin ka, Gino, dahil mahal na mahal kita. Huwag kang malungkot sa mga nagawa mo na, Elsa. Matuwa ka pa sapagkat sa pamamagitan nila, magiging mas malakas kang aswang. Darating ang panahon na babalik ka sa San Isidro para sa mas magandang layunin. Migil ka na! Tama na! Ayaw ko na! Ayaw ko na! Pumikit ang dalaga habang nakatakip ang mga kamay sa magkabila niyang tenga. Sinabayan ng langit ang pigati niya hanggang sa tuluyan na nga siyang makatulog ng mahimbing. Kinabukasan ay isang nakagigimbal na balita ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Natagpuan nga kasing patay si Gino sa bahay mismo ni Arya. Ang nasabing dalaga naman ay nasa kulungan ngayon at inoobserbahan dahil nakitaan ng pagkayanggaw. Dahil doon ay umugong ang balibalita na si Arya nga ang pumatay kay Gino. At ang ipinagtataka ng mga taga-baryo ay kung bakit magkasamang dalawa sa bahay na yon gayong si Elsa ang girlfriend ng binatang namatay. Kumalat din tuloy sa buong lugar ang chismis na meron ng lihim na relasyon sina Gino at Arya. Hindi naman kumibo si Elsa patungkol sa bagay na yon kahit alam niyang totoo ito. Ayos ka lang ba, Apo? Opo, Lola.
Huwag mong lokohin ang sarili mo, iha. Kitang-kita ko naman sa mga mata mo na nagdaramdam ka dahil sa nangyari sa boyfriend mo. Manloloko po siya, Lola. Niloko ka man niya o hindi, alam mo pa rin naman sa sarili mo na mahal mo siya. Pwedeng maitago mo yun sa akin pero hindi mo yun maitatago sa iyong sarili. Kahit kailan na hindi natin madadaya ang ating mga sarili, lalo na pagdating sa totoo nating nararamdaman. Ayaw ko na po muna siyang pag-usapan, Lola. Sige, Apo. Pero kung kailangan mo na makakausap, nandito lang ako palagi. Pasensya ka na kung palagi akong wala rito sa bahay nitong mga nakalipas na araw at linggo. Hindi ko na rin tuloy napapansin ang mga pinagdaraanan mo, iha. Okay lang po yun, La. Mas mabuti na rin naman po ang ganon. Anong ibig mong sabihin? Wala po. Nandyan na po si Aling Karen at Aling Nina, oh. Tumuloy na po kayo. Hindi ka ba sasama? Para naman makita mo sa huling sandali ang labi ng kasintahan mo. Dating kasintahan po. Hindi na po ako sasama, Lola. Dito na lang po muna ako sa bahay. Mas gusto ko pong mapag-isa ngayon. Napakibit-balikat na lang ang matandang babae at pagkatapos ay lumabas na yun ng bahay. Naiwan namang mag-isa si Elsa habang nakatingin lang sa luma nilang balon. Habang inaalala ang masasayang araw at sandali nila ni Gino, ay napaiyak na naman siya hanggang sa tuluyan nang mapahagulgol. Hindi niya pinigil ang sarili sa tagpong yon dahil naisip niyang tama naman si Lola Ana. Aminin niya man sa sarili o hindi, niloko man siya ni Gino pero kahit ganon ay mahal na mahal niya pa rin ang yumaong binata. Naunahan lang siya ng galit na halimaw sa kanyang kalooban kaya nakagawa siya ng matinding krimen. Sorry talaga, Gino. Mahal na mahal kita. Nagsisisi ako sa ginawa ko sa iyo. Pero kahit anong gawin kong pagsisisi, hindi ko na may babalik ang dati dahil wala ka na. Patay ka na. Pinatay kita. Napalood siya sa sobrang sakit ng kalooban pero hinayaan niyang kumawala sa kanyang sistema ang ganoong pakiramdam. Pero sa kabila ng konsyensya niya ay mas lalo lang din lumalaban ang demonyo sa kanyang kalooban. Bakit ka umiiyak dyan, Elsa? Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo kailangang iyakan ng manlolokong yun eh. Niloko ka ni Gino at ang kapalit ng panlolokong yun ay kamatayan. Simula ngayon, ang lahat ng manloloko sa'yo, papatayin mo! Hindi na niya pinansin ang bulong ng demonyo sa kanyang sistema. Nagpunas na lang siya ng luha at nag-ayos ng sarili. Pagkatapos ay nagpunta siya sa istasyon ng pulis para tingnan doon si Arya. Eksakto na naabutan niya si Officer Jano na nag-aayos ng mga gamit nito sa sariling desk. Lumapit siya at kinumusta ang nasabing alagad ng batas. O Elsa, napadalo ka rito. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Ikinalulungkot ko nga pala ang nangyari kay Gino. Salamat po, Officer. Ay, siya nga pala. Anong sadya mo rito? Pwede po bang mag-request na makita si Arya? Ha? Ay, pasensya na. Hindi kita mapapayagan sa gusto mo. Saglit lang po ako at hindi ako magtatagal. Pakiusap po. Kailangan ko lang siyang makita at wala akong ibang gagawin. Parang awa niyo na po. Dahil doon ay napakamot na lang sa ulo si Officer Jano at dahil silang dalawa lang naman ang nandoon kaya pinayagan na rin niya ang dalaga. Pinayo niya lang na huwag masyado magtagal dahil baka mamaya ay magdatingan na ang ibang pulis na nasa operasyon. Humingi lang ng 5 minuto si Elsa at pagdating nila sa tapat ng pinagpipiitan ni Arya ay umalis na nga muna ang pulis. Nang masiguro ni Elsa na wala na sa paligid si Officer Jano, saka siya humalukip-kip. Ang kaninang malungkot na muka ay biglang napaismid na at pagkalaon ay pangiti-ngiti na. Nagpapanggap lang pala siya kanina na malungkot sa harap ng alagad ng batas. Pinagmasdan niya si Arya mula ulo hanggang paa. Nakaposas ang mga kamay at paa noon sa mismong kinauupuan. Naglalaway ang dalaga at kitang-kita ang pagkayanggaw. Mas lalong pumapangit ang itsura mong mga agaw ka.
Hindi akma sa iyong pagkayanggaw. Para kang asong nauulol. Kadiri at naglalaway ka pa. Hindi naman ako ganyan noon eh. Ibig sabihin pala malakas ang pagkontrol ko sa sarili dahil nakaya kong umaktong normal. Kahit matindi na ang epekto ng pagkayanggaw sa akin. Umangil-angil lang si Arya. Hindi yun nakakapagsalita pero para lang mabangis na hayop na umuungol at pag-angil ang kayang gawin. Dahil doon ay napakunot ng noo si Elsa. Hindi niya kasi inakala na parang mawawala sa sarili ang kabit ng kanyang namatay na boyfriend. Hindi ko alam kung maawa ako sa lagay mo Pero ito lang ang masasabi ko. Dapat lang sa'yo ang nangyaring yan. Pagkatapos sabihin yon, ay sinadya niyang kagatin ang dulo ng hintuturo. Nang tumagas ang dugo ay tila naghurmentado si Arya. Nagwala-wala yun at nagpuminit na kumawala para lang matikman ang umaalingasaw na dugo ni Elsa. Natawa naman ang dalaga sa nakikita dahil hirap na ang kanyang kaaway. Sige Arya, matakam ka sa dugo. Mauhaw ka at maglaway. Pero hindi ka makakatikim dahil nandiyan ka sa piitan na yan. Mamamatay kang gutom na sa karne ng tao at uhaw na uhaw sa sariwang dugo. Natigilan na siya dahil biglang dumating si Officer Jano. Narinig kasi ng Ginoong matinding pagwawala ni Arya kaya nag-alala siya. Mabilis namang binago ni Elsa ang reaksyon ng kanyang muka na mula sa natutuwa papunta sa pakunwaring natatakot. At nang makita ng Ginoong dugo sa hintuturo ng dalaga ay mas lalo siyang naalarma. Anong nangyari, Elsa? Nasaktan ka ba niya? Hindi po, officer. Nagulat lang ako tapos napatras kaya sumadsad yung daliri ko at nagdugo. Hindi naman po masyadong malalim ang sugat ko. Ayos lang. Mabuti naman kung ganun. Huwag kang didikit sa taong yan, Elsa. Nakikita mo ba itsura niya? Para siyang asong nauulol. Pero ang totoo, nayanggaw siya. Nayanggaw? Oo, ganyan na itsura ng mga nayanggaw. Sa maniwala ka man o sa hindi, totoo ang pagkayanggaw ng mga aswang, lalo na ron sa San Isidro. Malamang, doon siya nadali at posibleng siya rin ang pumatay kay Pipita, Ginoong Jerry at Tom. Ganun po ba? Nakakatakot naman. Oo, tara na. Umalis ka na rito dahil parating na rin yung mga kasama ko. Kapag naabutan ka pa baka mapagalitan din ako. Bago umalis ng lugar na yon ay pasimple pang napangiti si Elsa kay Arya na patuloy pa rin sa pagkawag-kawag. Pag-uwi niya ng bahay tila tuwang-tuwa ang kanyang pakiramdam. Mas namayanin na naman ng demonyo sa kanyang kalooban at hindi niya na nakontrol yon. Pasado 10:00 ng gabi, nagising si Elsa dahil sa lakas ng ulan. Lumabas siya ng kwarto at sumilip sa bintana. Dahil doon ay nakita niya ang balon sa likod ng kanilang bahay. Napangiti siya ng makahulugan na parang tuwang-tuwa sa mga nangyayari ngayon. Tama ang sinabi ng demonyo sa isipan ko. Dapat lang yun sa iyo, Arya. Yun ang pinakabayad mo sa ginawa mo sa akin. Pagkatapos noon ay bumalik na siya ng kwarto at natulog. Pero lingid pala sa kanyang kaalaman ay narinig ni Lola Ana ang kanyang sinabi. Malungkot na napa-sign of the cross na lang ang kanyang lola bago bumalik din sa higaan nito at matulog. 3 araw ang nakalipas. Nabalitaan na nga lang napatay na si Arya sa piitan kung saan to nakakulong. Ayon pa kay Mang Pabling, ang kilalang albularyo sa kanilang baryo, namatay si Arya dahil sa matinding pagkauhaw sa sariwang dugo at pagkatakam sa sariwang karne ng tao. Isa raw sa mga naging dahilan ng pagkamatay ng mga baguhang nayayanggaw ay ganon. Karamihan daw kasi ay mas pinipili na lang ang hindi makapanakit ng inosenteng tao hanggang mamatay, kesa maging isang kinatatakutang halimaw. Nang malaman ni Elsa ang tungkol sa nangyari kay Arya, ay natuwa siya ng husto. Hindi maipinta ang kasiyahan sa kanyang puso kaya nagdiwang talaga siya ng husto. Nagluto siya ng marami sa kanilang bahay at hinintay niya ang pag-uwi ni Lola Ana. Subalit pagdating na matandang babae sa kanilang bahay, pasado 10:30 ng gabi, iba ang hilat siya ng mukha nun. Hindi masaya ang kanyang lola na natunugan niya kaagad. Lola, may problema ba? Bakit parang malungkot ka?
Naganda pa naman ako na marami ngayon kasi gusto ko pong magdiwang tayo. Naganda ka para magdiwang tayo? Opo, Lola. Para saan, Elsa? Para ano po? Basta, Lola. Gusto ko lang pong magdiwang. Sawa na po akong magmukmuk eh. Gusto mong magdiwang dahil sawa ka na magmukmok? O baka naman gusto mong magdiwang dahil patay na si Arya? Po? Anong sinasabi niyo, Lola Ana? Alam ko ang mga pinag-aagawa mo, Elsa. At sa lahat ng mga ginawa mong yon, ang di ko matatanggap ay yung ginawa mo kay Arya. Niyanggaw mo siya para mahirapan ng gusto at mamatay. Bakit hindi mo na lang siya ginaya sa mga taong pinaslang mo? Kay Pipita, kay Jerry, kay Tom, at sa manloloko mong nobyo? Kung ganun, alam niyo pong isa akong... Oo. Hindi ka nagtataka kung bakit palaging nawawala ang bangkay na nilalagay mo sa lumang balon? Tuwing mahimbing ang tulog mo, pagkatapos mong gumawa ng krimen, kinukuha ko ang bangkay at pinapaanod sa ilog. Nagdarasal ako araw at gabi sa Panginoon na patawarin tayo sa kasalanang ito. Na huwag masunog ang kaluluwa natin sa impyerno. Lahat ng kadibonyohang ginawa mo, tinanggap at pinagtakpan ko. Pero ang hindi ko lang maunawaan, bakit kailangan mo pang pahirapan ng isang tao bago wakasan ang kanyang buhay? Walang kalaban-laban sa iyo si Arya, Apo. Dapat lang sa kanya yun, Lola. Kung tutusin, kulang pa yun dahil sa panloloko nila sa akin eh. Hindi niyo po maintindihan kung saan ako nanggagaling dahil hindi niyo nakita mga nakita kong ginawa nila. Pero nakita ko ang mga ginawa mo. Simula sa umpisa, Apo. Sinikap ko yung intindihin kahit ang totoo. Ay takot na takot ako na baka isang gabi ako naman ang gawan mo ng masama. Ganyan na ba kahalang ang kaluluwa mo, Apo? Hindi ako masamang tao, Lola. Hindi ko ginusto tong nangyari. Wala akong ginusto sa mga to. Kung hindi mo talaga gusto yan, nung una pa lang sinabi mo na sa akin para naiharap kita sa simbahan at napabindisyonan ka. Maaring naipagamot pa kita kay Ma'am Pabling. Maaring hindi na humantong sa mga pagpatay ang lahat. Makinig ka, Elsa. May panahon pa para makapagbago ka. Sumama ka sa akin gayon din at pupunta tayo sa simbahan para alisin ang sumpa na yan na umaalipin sa iyo. Tumigil ka! Pati ba naman ikaw, Lola? Pareho lang talaga kayo. Huwag kang magpaalipin sa mga demonyong bumubulong sa kaisipan mo. May pag-asa pa para magbago. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon na po. Sinabi lang tumigil ka eh. Ayokong marinig ang patungkol sa Diyos-Diyos na yan. Tinabig ng dalaga ang mga pagkain sa mesa kaya nakaramdam ng takot si Lola Ana. Umatras siya nang makitang unti-unting nagpapalit ng anyo ang kanyang apo sa pagiging halimaw. Nakikita mo ba ang mukhang ito? Sa tingin mo, Lola Ana, tatanggapin pa to ng mga taong mapanghusga? Makagawa ka nga lang ng mali sa kapwa mo, kahit hindi ka mukhang halimaw, itinuturing ka na kagad na masama. Kung ganito pa kaya sa mukhang to na isang nayanggaw na aswang? Sabihin mo nga sa akin ngayon, Lola Ana, alin ang katanggap-tanggap sa itsurang ito? Hindi tumitigil ang Panginoon sa kung ano ang pangit sa atin. Ang pusong mapagpakumbaba ang tinitingnan niya. Ang puso na handang sumuko tumanggap sa kamalian. Wes, hindi ako ang taong tinutukoy mo. Ay, oo nga pala. Hindi ako isang tao, kundi isang halimaw. Bukod sa maitim kong balat, maitim din ang budhi ko. Hindi ikaw yan, Elsa. Hindi ikaw yan, Apo. Labanan mo ang sumpa sa iyong kalooban at huwag mong hayaang sakupin kanyan. Bago pa matapos ang matandang ginang sa pagsasalita, ay tinabig na siya ni Elsa. Tumalsik siya sa gilid at pagkuway natumba. Dahil doon ay nabali ang tagiliran ng ginang kaya hindi na siya nakatayo. Nilapitan siya ng nagangalit na aswang at walang awang pinaslang. Nayak na lang si Lola Ana habang pilit na niyayakap ng maigpit ang apo hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Katulad ng iba pang biktima ay inihulog ni Elsa ang lola niya sa balon. Hindi na rin kasi niya naisip ang mga nangyayari sa paligid dahil sa gulong-gulo na rin siya.
Nagkulong siya sa sariling kwarto hanggang sa sumapit ang kinabukasan at isa pang kinabukasan at isa pang kinabukasan hanggang sa lumipas ang 5 araw. Dahil sa pag-aalala nila Aling Karen at Aling Nina ay napilitan na silang magpasama kay Officer Jano sa bahay ni Elsa. Nang marinig ng dalaga ang boses na yon sa labas ng kanilang bakuran ay walang gana siyang bumangon at sumilip sa nakasarang bintana. Tao po! Tao po! Elsa! Aling Ana! Tao po! Umalis na kayo, please lang. Huwag niyo na akong guluhin pa. Humiga siya ulit at tinayaan na lang na magsisigaw ang mga tao sa labas hanggang sa umalis na ang mga yun ng tuluyan. Pagkatapos ay muli siyang napatingin sa kisame habang inaalala ang nangyaring pagpaslang niya kay Lola Ana. Napayak na naman siya at napayakap ng mahigpit sa sarili habang patuloy na pinagsisisihan ng mga nagawa. Lola, sorry po sa mga nagawa kong to. Hindi ko intensyon ang lahat ng ito. Patawarin niyo po ako, Lola. Miss na miss ko na kayo. Tumigil ka na, Elsa! Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kasalanan nila kung bakit sila namatay at wala kang kasalanan doon. Hindi sila karapat-dapat mabuhay at wala silang karapatang mabuhay dahil mahihina silang nilalang. Tumigil ka na! Ayaw ko na! Ayaw ko na! Tumigil ka ng demonyo ka sa utak ko! Hindi pa tapos ang misyon natin, Elsa. Magpakasama ka pa para maging tuluyang umitim ang budhi mo at maging isa kang ganap at mabagsik na aswang! Dahil sa mga naririnig na yon ay hindi na nga nakayanan pa ni Elsa ang bulong ng kanyang sarili. Nagtungo siya sa kusina at kinuha ang matalim na kutsilyo. Sinaksak niya ang sariling dibdib hanggang sa humandusay siya sa sahig at tumagas ang nangingitim niyang dugo. Subalit pagkalaon ay nawala rin ang kirot na yon at kusa na lang tumigil ang pagdurugo ng sugat sa kanyang dibdib. Napayak na lang siya dahil alam niya rin sa sarili na hindi siya basta-basta mamamatay, lalo na kung ordinaryong sandata lang ang gagamitin. Gusto ko na mamatay. Parang awa niyo na. Patayin niyo na ako. Hindi ba, Elsa? Hindi ba? Sa sobrang pagdaramdam ay nakatulog na lang siya na nakahiga sa sahig sa kusina. At mabilis na lumipas ang oras. Nagising siya matapos makarinig ng mahinang kaluskos mula sa kung saan. Dahan-dahang bumangon ng dalaga at ginamit ang matalas niyang pang-amoy. Meron siyang naamoy na pamilyar na tao pero hinayaan niya lang to. Nagkunwari siyang walang alam sa mga nangyayari sa paligid. Maya-maya pa ay lumabas siya at nagpunta sa likod ng bahay. Lumapit siya sa lumang balon at binuksan yon dahilan para umalingasaw ang nangangamoy ng bangkay ni Lola Ana. Inihulog pa niya yon 5 araw na ang nakalilipas. Hindi na siya nagtakip ng ilong habang pinagmamasdan ng inuuod na bangkay ng kaawa-awa niyang lola. Halos magnas na ang nasabing bangkay pero parang wala na kahit na anong emosyon habang nakatingin dito. Lumabas ka na dyan sa pinagtataguan mo, Officer Jano. Kapag di ka lumabas dyan, ako ang lalapit sa'yo at siguradong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Kung ganon, totoo nga talaga ang hinala ko. Isa kang aswang, Elsa! Nayanggaw ako sa San Isidro. Nang maramdaman ko ang matinding pagbabago sa sarili ko, natakot ako magpaalbularyo, lalo na nung marinig ko ang nangyari kay Juliana. Tinakwil siya ng mga tao at itinuring na parang halimaw. Kaya ako, mas pinili kong magtago na lang din. Hanggang sa hindi ko na nakontrol ang mga pangyayari. Napatay mo ang matalik mong kaibigan, ang guru mo at si Tom. Pati ang boyfriend mo, ikaw din ang pumatay. At pinalabas na si Arya ang gumawa nun matapos mo siyang iyanggaw. Hindi ko ginusto ang mga ito. Pinakinggan ko lang ang bumubulong sa isip ko. Kung wala kang ginusto sa mga ito, hindi ito mangyayari. Ang totoo wala naman talagang bumubulong sa iyo . Ikaw ang may kagustuhan ng lahat ng mga ito. At niyakap mo ang kadiliman. Saan mo dinala si Aling Ana? Hindi umimik si Elsa. Matamlay lang siyang tumingin sa balon na kaagad na unawaan ni Officer Jano.
Doon lang ding napagtanto ng Ginoo ang mabahong amoy ay doon pala nang gagaling. Napakasama mo! Sarili mong kadugo pinatay mo? Humanda ka sa ginawa mong halimaw ka! Sinisiguro ko sa gabing to, mahuhuli kita at pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaang ginawa mo sa mga inosenteng tao. Makakamit nilang hustisyang nararapat sa kanila. Gawin mo ang gusto mo. Wala na akong pakialam. Pagkasabing yun ay unti-unti nang nagpalit ng anyo si Elsa bilang isang nakakatakot na halimaw. Gulat na gulat naman ang alagad ng batas pero pinili niya pa rin magpakatatag. Kinailangan niyang maging matapang para mahuli ang may kagagawan ng kaguluhan sa kanilang baryo. Pinaputukan ni Officer Jano ng baril ang aswang. Tinamaan yon sa magkabilang hita pero tila parang walang nangyari. Umangil lang yon at saka sumugod. Kaya tumakbo ang Ginoo papasok sa loob ng bahay. Pagkatapos noon ay saka siya nagradyo para makahingi ng saklolo sa iba. Nang makumpirma ang kanyang kinaroroonan ay muli siyang nag-focus sa pakikipagsagupa kay Elsa. Nasa ka na matapang na pulis? Ang akala ko ba'y pagbabayarin mo ako sa lahat ng mga ginawa ko? Bakit ka ngayon nagtatago? Lumabas ka, tarapin mo ako para matikman mo ang bagsik at maranasan mo rin ang naranasan ng iba ko pang mga biktima! Napatras si Elsa nang matamaan siya ng bala ng baril sa kaliwang mata. Natuwa naman si Officer Jano sa pag-aakalang nakapuntos na siya pero doon siya nagkamali. Pagkaangil ng aswang ay tumigil ang pagdurugo sa mata nito na parang walang nangyari. Yun na ba yun, Officer Jano? Yun ang pinakamaganda mong magagawa? Walang yang aswang to ah! Nagtago siya ulit at nagpaputok ng baril. Sinalaglang ng katawan ng mga yon na parang akala mo ay wala lang. Muli naman nagkasan ng baril ang pulis hanggang sa maalala niya ang isang bagay. Noong kasama niya kanina sina Aling Karen at Aling Nina ay nagbigay sa kanya ang dalawang matanda ng maliit na bote na may lamang holy water. Sinamahan din nila yun ng rosaryo. Ayon pa sa matatandang alagad ng simbahan ay nakakatulong nga raw ang holy water lalo na ngayong napatunayan nilang merong nayanggaw sa kanilang lugar. Matapos maalala yun ni Officer Jano ay nagbakasakali na lang din siya habang hinihintay ang backup. Bahala na. Sana gumana to. Saglit niyang binabad ang bala sa holy water habang nagtatago sa aswang. Eksaktong ilang minuto ang lumipas ay nasira na ni Elsa ang bintana sa kusina. Umikot naman si Officer Jano sa bandang banyo at doon niya winisik ang holy water na natitira sa bote. Napayaw ng gusto ang aswang habang umaatras. Pakiramdam ni Elsa ay para siyang napapaso ng apoy galing sa impyerno. Nang makita naman ng pulis na epektibo ay sa kanya na pinaputok ang baril. Nang tumama ang bala sa katawan ng aswang ay naghihiyaw yun sa sakit. Tumagas ng tumagas ang dugo na hindi na tumitigil kaya napangiti ang lalaki. Ano? Akala mo hindi ka mapapatay? Tikman mo ngayon to! Mamamatay ka ng aswang ka! Makakasunod niya pang pinaputukan si Elsa hanggang sa mapatayo na lang ang dalaga sa harap ng balon. Saglit yung tumigil at ngumiti sa Ginoo na nagtataka kung bakit. Gawin mo na, Officer Jano, habang di pa tuluyang kinakain ang kadiliman ng budhi ko. Anong sinabi mo? Pinilit kong labanan ng bulong ng demonyo sa utak ko. Pero nadaig ako nito. At wala akong sinisisi sa bagay na yon kundi ang sarili ko lang din. Tama ka po. Dapat kong pagbayaran ng lahat ng ginawa kong kasamaan. Mahal na mahal ko po ang lola ko. Nang maunawaan ng Ginoong Pulis ang sinasabi ni Elsa ay muli niyang kinalabit ang gatilyo ng baril at makailang beses pang pinaputukan ang katawan ng aswang. At sa huli ay pinunterian niya ang ulo nito. Tumagos ang bala sa likod ng utak at kasunod noon ay nahulog din ng halimaw na si Elsa sa balon. Lumapit doon si Officer Jano habang nakatutok pa rin ang baril. Siniguro niyang hindi na talaga kumikilos ang aswang bago niya ibaba ang sandata. Eksakto naman ang pagdating ng mga backup na sinundan din ng pag-ulan.
Ang pangyayaring yun ay mabilis na umugong sa buong baryo. Marami ang natakot dahil nga sa nagkaroon na naman ng isang insidente ng pagkayanggaw. Nalungkot din ng gusto ang mga kaibigan ni Lola Ana na sina Aling Karen at Aling Nina matapos malaman ang nangyari. Nilibing ang maglola na magkatabi at marami rin ang nakiramay sa kanila dahil marami naman talagang kaibigan si Lola Ana. Sa paglipas pa ng mga araw, siniguro naman ni Officer Jano kasama ng iba pa at ng simbahan na hindi sila titigil sa pagsugpo ng anumang krimen. Ito man ay may kinalaman sa supernatural o wala. Dahil sa pangakong yon ay naging kampante ang mga taga-baryo. Naging maunawain din sila sa sitwasyon ng isang tao na huwag kaagad manghusga. Makalipas ang isang linggo, habang ginagalugad ng Ginoo ang abandonado ng bahay ng maglola, ay nakita niya ang diary ni Elsa. Doon ay nabasa niya ang lahat ng mga ginawa ng dalaga, kaya naintindihan niya rin ang pinaghuhugutan nun. Pasensya na sa nangyari, Elsa. Ikinalulungkot ko kung ano man ang mga pinagdaraanan mong hirap at pagdaramdam na ikaw lang mismo ang mag-isang lumalaban. Kung nasaan man ang kaluluwa mo, Elsa, nawa ay magkaroon ka ng inaasam mong kapayapaan. Pagkatapos noon ay sinunog niya ang diary at tinapon sa balong nasa likod ng bahay. Wakas,